Good morning. Hello guys, good morning everyone. Welcome to another vlog. So I'm here in Bacoor, Cavite, and as you can see, it's early morning. It's about 8 o'clock a.m. and I'm going to EDSA, yeah, Mandaluyong. And yan, natagal tayo hindi nakapag-vlog, no? And yeah, I'm back. Shoutout sa inyong lahat. Alright. So for today's content, guys, is this topic is about if 400cc is good enough for your every need for a motorcycle. It's maybe for your daily ride, for your weekend rides, truck rides, and many more. So yeah, titingnan natin if 400cc is good enough for those categories. Kung pasok ba siya, kung pwede ba siya na gamitin na daily use or track use, or pwede rin ba siyang gamitin sa occasion weekend rides na mga malalayo. So yun yung mga busisain natin for today's vlog, no? Bago kong side mirror, guys, if napanood nyo yung vlog kong isa, yun, meron na akong vlog about how to install bar and side mirror. So yan, check out nyo na lang. Ayan yan, diniskartehan ko lang tong sa RC kasi medyo hindi siya swap. So yun guys. Alright, check tayo. Ayan. So dito guys, makikita nyo na ang 400cc or ang big bike is actually pwede siya pansingitan sa traffic. Tulad ng ginagawa ko ngayon. Ayan, nakikipagsingitan tayo sa traffic kasi kayang kaya guys, basta marunong ka sa manual motorcycle, kayang kaya, walang kahirap-hirap. Yung sa body position naman, sanayan lang siya. Kung araw-araw mo siyang gamit and adapt na yung katawan mo, basic na siya guys, madali na lang siya. Oh, tingnan mo, para lang akong sumingit, di ba? Yeah, kailangan lagi kang kondisyon pati yung motor mo para sure safe ang biyahe. Yeah, so maganda yung bago nating side mirror guys. As you could see, ewan kung kita nyo, yeah. Pero ang laking niya, nakakakita rin ako sa likod. At the same time, madali siyang ipansingit. Alright, so ito na yung traffic guys. Mandaluyong tayo pupunta. Naka-Waze ako ngayon. Yeah, take care lang guys. So ganito lagi ka-traffic dito sa Bacoor, Cavite guys. As you can see, yeah, normal lang yan. Minsan pa yan, talagang malayo ka or hindi gumagalaw. So ito, hindi, maayos pa to. Kasi ito gumagalaw-galaw pa. Alright. So ano nga ba guys yung mga positive dito sa big bike, no? So number one guys, yung safety niya. Talagang safe tong motor na to. Kasi yung brake niya guys is high quality. Napakalaki ng disc nito. And then it is installed with ABS brake. So anti-skid guys. Yun yung mga maganda sa technology ng big bike. You are getting yung technology niya na mga ABS braking. Meron din siyang yung tinatawag natin ng mga slippery clutch, throttle by wire. Napakarami pang technology. So sulit na sulit guys, and mas safe talaga siya. Malalaman nyo guys once you already use it. Sabihin nyo na talagang sulit siya. And talagang safe ang mga disc bike guys. Traffic naman. Alright. Medyo matigas yung, kulang siguro sa, parang feeling ko kulang sa gulong or kulang sa hangin yung gulong sa harap. Alright, dito na tayo guys sa St. Dominic. Medyo out of gas na pala ako. Kailangan natin magpagas. So yun guys, about sa 400cc guys, maganda siya kasi nga, tulad nito, pag gantong mga traffic,
Ano ba kailangan mo? Expressway. Napakadali guys. If you are on an expressway, ang daling bumiyahe. And then if you want acceleration, kasi malaki yung piston nya and yung displacement nya, asahan mo mabilis to sumibat. Tapos about the fuel economy guys, hindi siya ganun kahapde tulad ng mga big bike na iba, like 1000cc, 600cc. Ito mga 400cc matipid to sa gas. It's about 18 to 28 km per hour per liter, depende sa pagpiga mo or sa driving style mo. Kung panay ka yung mga mababa lang na RPM, mataas pa yung makukuha mo na fuel consumption. So depende yun. So yan, let's go guys. Coastal ako dadaan ngayon, and then magpapa rin ako, reload ng RFID kasi wala na tayong load ng RFID, no? So yun yung mga plano natin ngayon. Ngayon patatawid. Yeah, let's go guys. Alright, let's go. Yeah, so ang ganda talaga guys pagka mga 400cc ka. And about sa open pipe, pwede ka mag open pipe, basta huwag lang yung grabing bulahaw, hindi ka sisitahin. Kasi malaki yung engine mo, kailangan niya huminga. Pansin ko dito, nung naka-stock pipe ako, grabe yung ano niya, hirap siya huminga. Pero ngayon yung naka na siya, yung slip-on pipe, yun medyo nakakahinga na siya ng maayos. Paano pa pag full system exhaust tapos i-remap mo yung ECU niya, mas solid palalo yung performance nito, sure ball. Sulit na sulit guys. For you get the 400cc bike guys, sulit talaga siya. If I were you, and I'm not you. Alright, so dito tayo, liliko na tayo pa expressway. Ayan. Tingnan natin, sana hindi traffic. Kasi papareload tayo ng RFID. Tingnan natin kung ano na sistema sa pagpapareload. Sabi ko sa inyo guys, advantages of a big bike. And then if for everyday use guys, ganda ng takbo. Expressway ka lang. Tapos if you want naman weekend ride, 400cc enough na yan guys. Kasi yung power nito, pwede na. Yung kung acceleration 5 seconds, 100 km per hour ka na. So inang UB ka, ayaw mo pasingitin. Ganda. Alright. And about guys naman sa kanyang ito kasi si gamit ko is RT390. Yung legality niya sa express, legal na legal to guys. 400cc sa papel, 373cc ang tunay na displacement. So ni-round off na siya to 400cc na KTM family. So yan, yun yung advantages nito. So about sa legality of papers, if it's expressway legal, it's very good na. So for me guys, if I were you, enough na ang 400cc for your daily use, weekend ride use, track day use. Kasi sabi nga nila, it's more fun riding a slow bike than riding a fast bike slow. Kasi ito hindi naman to literal na slow, pero kumpara sa mga 1000cc, 600cc, mga R6, R1, talagang iiwanan to sa kangkungan, sa track at sa mga street na daan. Pero if this, yung mga ganito, aba, ang laking ginahawa yung mga tinatawag na light super bike, lightweight sport bike. Kasi, bakit? Kasi guys, itong mga ganito na lightweight sport bike, magaan to. Kasi kumpara sa mga big bike na yung 1000cc and 600, magaan to guys. Kaya kung singitan lang sa daily use ng traffic,
I would say maganda to isingit. Ang init na ng makina ko. Ang init na. Nararamdaman ko ng makina. It's singing help, help, help. Help, help, help. Isingit tayo ng malupit sa reload ng RFID. Alright. Dito yung daan papunta doon sa RFID reloading station eh. Doon oh, liliko tayo doon. Papa-reload tayo bro. Oh, huwag tayo didikit. Nasa-tempo ako dumikit sa truck eh. Dapat nga lumalayo tayo dyan. Keep distance talaga. Kasi wala tayong palag dyan eh. Anong palag natin dyan? Yun ang laki-laki ng makina niyan eh. Kaya papareload. May cash pa? May cash pa? Eh kasi wala na. May ano pa ako kuya eh. Meeting pa ako. May ano ako ngayon yung sa passport. Yung sa ano appointment. Okay lang ba yun? Tapos doon na lang magpapaload pabalik. Diba meron doon sa kabila? Mas maluwag doon eh. Okay lang ba yun? Baka may ano may dagdag gastos. Wala. Sige sige. Thank you. So sabi ni kuya wala naman daw yung dagdag. So yan, tara tingnan natin kung legit. Okay lang yan. Ganun pala kapag wala ng load. Babawas na lang daw sa susunod na ano, daan. So yan, papaload na tayo. Kamote. Wala na kasi akong load eh. Ganda ng takbo ng KTM natin guys. So ganun pala sistema kapag ano, wala ka ng load. Pipila sana ako kasi mabait ako. Kaso wala na, ano tawag nito, di na raw ano, mahaba yung pila. Ewan ko, init-init, nakamotor, maghihintay ka dun. No way, no thanks. Pingi tayo dito sa kanila. Let's go.
sa Baclaran. So malapit na tayo guys. Oh, yan yun. So kita nyo naman guys kung gaano kadali ang pagbiyahe if you're on a 400cc. So ang tanong sa sagot, or ang sagot sa tanong, if ang 400cc ba is enough, already enough for your usage and enjoyment? Guys, yes po ang sagot. So 100% yes po yung sagot doon. And economy wise, ang maintenance ng mga 400cc is mas mura kumpara sa mga super bikes. Talagang yung mga 1000cc, 600cc. So in this one, you're still getting the fun and excitement, but if you are maintaining the bike, it's more practical and economical. So yun yung isang advantage din niya. Alright, so let's go. Ano tayo guys, tawag nito, biyahe na tayo. So kakaanan tayo mama. Grabe, smoke belting na yan, no? So dito to yung daan, papunta ng EDSA. Mga 3 years na ako, 4 years na ako dito madaan ata dito na nakamotor. Oo, mga 2 years na ako. Huling daan ako dito nakamotor, tagal na. Ganda talaga ng throttle by wire guys. Itong technology ni KTM RC390, throttle by wire. So kada piga mo, wala siyang delay. Wala siyang delay sa yung sa gas, wala. Kaya pag mag-engine brake ka or what, madali guys, sabi ko sa inyo. Traffic. Ngayon ako na ulit nakasabak sa EDSA. Hindi na ako sanay. Traffic dito guys. Alright. So, kayang-kaya guys ni RC390 sa traffic. And about sa overheating issue na sinasabi nila, wala po itong overheating issue. Ay, mo kanina pa ako nasa traffic oh. Wala oh, hindi pa ako tinitigil. Kasi wala siya. Basta you are maintaining your bike good enough, yeah. Saan na ba daan dito? Hindi ko na alam. Diretso ba? Parang diretso ata eh. Mukhang diretso. Oo, diretso nga. Diretso tayo. Sagatan natin si ate. Ganyan po ate. Ang init na sa puwet. Big bike pa more. So yun yung disadvantage ni big bike guys pala. If you are on a traffic, mararamdaman mo yung radiator ng init. Bullshit. Tingin muna tayo. Ayun, alright, go. Alright, let's go. Ang init guys, traffic. Sabi sa inyo, voice na ako. Hindi ko pa kabisado dito sa EDSA. Mamaya bigla pa lang may nanguhuli dito. GG sir. Na, hirap. Saan ba daan? Dire-diretso lang daw eh. Okay, dire-diretso tara. Let's go. Grabe init. I can't take this anymore. Init. Sakit na, ngangalay na yung kamay ko. So ito po ang disadvantage ng mga manual motorcycle on the traffic po. Napaka niya po, no? Ang kaya daan dito? Sa may tulay o dun sa may tunnel? Tara, pasok tayo dyan guys. Grabe, masusunog yung clutch ko nito. Ano ba daan dito? Ayala? O diretso lang daw eh, sabi ni Waze eh. Ano ba daan dito? Kaya daan? Diretso o saan ba? Wala eh. Parang diretso ata sa may taas eh. O dito siguro.
dito pala ang daan. Hindi ko po alam ang daanan dito. Kasalukuyan po akong naliligaw na bata. Nangalay na po ang aking kamay. Shout out. Shout out. Shout out. So dito tayo, diretso tayo. So dito tayo pupunta. Alright. Ito. Oh, init. Hina mo. Hi Ninja. 4.8 kilometers pa, layo pa pala. So EDSA is life. Alright. So yun guys, no, this is the first or the impressions or the experience. I would just want to share you my experience on driving a big bike, and if 400cc is good enough. So you will be if it will give you all the things that you need, like safety, fun, forma, fuel economy, maintenance nya, if magastos pa. So ayun guys, so may mga tanong pa kayo, kindly watch yung mga videos natin nung nakaraan. So yun, marami tayong mga videos about big bike. Alright. So sabi dito sa kuha na kayo guys, Motovol cellphone holder. Kahit tumatakbo ka ng 150, hindi mawawala yung cellphone mo. So ganun siyang kalidit. So ganito yung mga kali dito, kapapangit. Sakit sa betlog eh. Sabi dito, kumaliwa daw ako. So kakaliwa tayo. Kaliwa? Saan makaliwaan dito? Tang, 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 tang. Ganda ng Honda EDV, forma, ang pogi, sana all. Pero ako ay magbabalik pa rin sa aking motor, which is the KTM RZ. KTM RZ390. RZ390. Mamma mia, here we go. Pudpud siguro clutch plating ko nito. Panay shift eh. Panay shift of a gear, bro. Lapit na pala ako. So kakaliwa na ako doon. Doon pala yung Philippine Red Cross. So guys, dito ko natatapusin yung vlog ko, no? So if you actually do like this video guys, kindly hit the like, share, subscribe, and notification bell para sa napakarami pa nating mga videos. So yun guys, no? Shoutout ko yung mga tropa natin susunod kasi nawala yung listahan ko, nandun sa may sa may bahay. So yun guys, rain safe sa inyong lahat. At muli, ito na naman si Taylor John, and see you on the next vlog. I'm out, bye bye.